Inaasahan natin yung bakbakan sa, sa Lunes. Sa Okay. Lunes. Oo. Ano bang pwedeng game plan dyan? No? Kasi I understand, nag-ahanda rin syempre yung ano. Hindi, yung best case para sa kay Ambassador of Jesus Christ, Senate President Alan Peter Cayetano, ay una, hindi mapakulong si Jinggoy. Ikalawa, dumalo si Cheese. No? Ibig sabihin, ilan sila niyan? 13. Hindi. Diba? 13. Hindi. Kung hindi, What do you mean 13? Wala si Bato eh. 13 yung majority. Ilan ba sila? 12. 12 Wala si sila. Bato eh. Kung hindi makukulong si... Parang nahahawa ka rin sa favorite analyst natin na hindi makikilala. At dadalo si Jinggoy, dadalo si Cheese, so 12 sila. 11 yung minority. So, may majority sila. No? Tapos, para magkaroon ng quorum, 13. So, yung si Tito Soto, kailangan may isa kang minority para questionin yung quorum. Di ba? Ano kung walang question ng quorum, sabihin lang nila, may quorum. May quorum. Ayun, di ba? So, yun ang best case para sa kanila. Ang worst case para sa kanila, hindi worst case. Yung medyo worst case ay makulong si Jinggoy, no? Hindi dumalo si Cheese, no? So, kaya yan. Sige. Wala silang kwan. Ibig sabihin, 11-11 pa rin yung bilang, pero hindi nila ipapasa yung online. Wala mangyayari. Tayo yung labanan eh. Yung worst case talaga nila ay may tumalon na dalawa. So may 13 yung minority, mapapalta na yung Senate President. Kasi dalawa yung option dyan no? Pwede ma-maintain ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. Pero mahina siya. Pagdating sa mga legislative voting. Or pwede niyang ma-maintain yung Senate presidency niya, pero kung makulong si Joel next week. Next month. Si Joel Villanueva, no? Halimbawa, next week, or next 2 weeks. So, pwedeng yung minority ang humawak ng lahat ng mga chairmanship ng mga committee. Kahit siya pa rin yung Senate President. 11-10 na. Diba? 11-10 na yung bilang. Yung 11 na minority ngayon, sila yung magiging majority dahil mababawasan ng dalawa yung majority. Magiging 10. 10. Diba? So, ano mangyayari dyan? Pwedeng palitan lahat ng chairmanship ng committees kahit hindi pa mapapalitan yung Senate President. Correct. Kumbaga, hindi niya control yung Senado. Kahit siya yung figurehead. Tapos kung may kaunti kang pride, kahit kaunti lang. Hiya. Mag-resign ka. Pride at saka hiya. Kahit kaunti lang, no? Kaunti lang, no? Ay mag-resign ka na. Ako hindi ko gagawin yun. Lalo kung naniniwala ko sa na ambassador ka ni Cristo. Itinalaga ako ng Panginoon dyan eh. Kaya nga. Sino kayo? Para mag-resign din ako. Ang ibig ko lang sabihin, kahit katiting na hiya, wala siya. Sa akin kasi, you can doubt me, but as long as my God doesn't doubt me. Yes. Sinabi niya yan. He can never destroy me. Yan. Diba? Yun lang naman. Meron pa. Kung makakasuhan ng obstruction of justice itong si Senator Robin Hood Padilla. Hindi ko sinasabing mawawala siya sa Senado, no? Pero hindi po available naman yan. Available naman, pero hindi naman siya. Kung si Marcoleta, o si Cheese, o si Bongo ang makasuhan, ayun, talagang arestado. Oo. Ayun lang, hindi mo pa rin mapapaltan yung Senate President. Pero anong impact niyan sa impeachment? Well, until may final conviction, no? Until may final conviction, ang hahabulin mo pa rin ay yung 16 votes. Yeah. Then sa akin, hindi. Kasi naman, nahahawa ko rin sa hindi natin makikilalang analyst eh. Ibig sabihin, kahit nakakulong sila, di ba? Kahit nasa ICC yung dalawa, kahit nakakulong yung iba, ang hinahabol mo pa rin, 16. Kaya wala siyang epekto. Yun lang sinasabi ko. Okay, sige na.
Hindi, ang punto ko, alam natin yung 16 pa rin yung tatargetin. Ang gusto kong pagdalhan ng usapan, yung chilling effect doon sa ibang maiiwan. Kasi mag-iiba yan eh, di ba? Merong epekto yan sa dynamics. Hindi ko sinasabi na tama yung sinasabi nila ay may Marcos na, teka, iniisa-isa na yung majority. Hindi po iniisa-isa kasi matagal na po yung kasong yan. Kasi kung wala naman kasing seryosong alegasyon laban sa mga yan, kung hindi naman nagpatakas yung isa sa mga senador, doon sa isa pang senador, hindi naman magkakaroon ng napipintong kasong obstruction of justice. Pero sa akin, di ba, pag nagkaroon, kumbaga, naisalansa na yung mga yan, no? May mga kaso na, di ba? May epekto yan eh, doon sa ibang natitira. Oo, pwede magkaroon nga ng chilling effect. Or pwede rin na magmatigas yung iba, no? Dahil ang tingin nila, less than 2 years na lang naman. We will just weather the storm. Di ba? Yung mga yung mga makukulong kasi, wala na nakakulong na eh. Di ba? Yung mga hindi naman makukulong, yung inimbestigahan yung mga negosyo, paano yan? Ayun, yun, vulnerable yun. Pwede yung tumalon yun. Di ba? Pero pagpalagay mo lang merong dalawa na mapupunta sa ICC, tapos may 4 na makukulong ng plunder. Di ba? 6 na yon, di ba? So, 18 yung natitira. So, ibig sabihin, 2 ron, Cayetano. No? Isa ron, Amy. No? Tapos, 2 ron, Villar. So, sino doon ang lalambot? Sino doon lalambot? Kasi Amy, matigas yung baba nun. Hindi yung lalambot. No? Ha? Huwag naman kayong gano'n. Oo. Si Robin Hood Padilla, hindi rin lalambot yun dahil bailable naman yung kaso niya. Diba? Ay, yung magkapatid na Villar. Magkapatid na Villar, yun ang pwedeng lumambot. Well, hindi ko alam yung 2 magkapatid na Cayetano kung lalambot. No? So medyo, ang sinasabi ko lang, medyo tight talaga yung labanan. Very tight. Siguro, give or take, isa lang ang mag-make ng difference eh. Kung mananalo o matatalo yung impeachment. Oo nga. Pero syempre, ang isang yung isang factor dyan, hindi pa kasi nagkakalabasan ng ebidensya eh. Hindi pa na-factor in yung strength of... Hindi, doon sa mismo impeachment trial. Imagine mo kung magkakalkala ng bank accounts yan. Di ba? Tapos hindi pa na-factor in yung public reaction, public sentiment. Yung organic Kasi yun ang yun ang parang beauty ng pagiging politiko eh, no? Kahit gaano kasidhi yung paninindigan mo doon sa isang bagay, you can always use the public sentiment as an excuse for you to jump ship or to shift alliances. Diba? Correct. Sasabihin mo lang, nakinig ako sa mga constituents natin eh. Ito yung gusto ng ating mga mamamayan. Diba? Gamit na gamit yan sa mga tumatakbo sa eleksyon. Sinasabi, ayoko nga sanang tumakbo kaso talagang hindi ko matanggihan eh. Itong panawagan ng ating mga kababayan. Kaya nandito ako, ino-offer kong aking sarili, inaalay kong aking sarili para sa paglilingkod. Yung mga ganon, di ba? Ganon, oo. Parang si Jinggoy, di ba? 3 beses na lumaban para sa kanyang prinsipyo. Kahit makulong siya ng 3 beses, pinaglaban niya yung kanyang prinsipyo.